Pinagbuksan niya ako ng pinto ng sasakyan. Pumasok ako doon, at umikot naman agad siya sa driver's seat. Napansin kong hindi papuntang kondo ang daang tinatahak namin. Bumaling ako kay Edgar para magtanong. Saan tayo pupunta? Sa office building. Napatango-tango ako doon. Nakaramdam ng excitement sa isiping unang beses ko itong makakapunta sa kanilang opisina. Pumasok ang sasakyan sa basement parking ng isang matayog na gusali. Pinagbuksan ako ni Edgar at iginiya sa lift. Kuminto ito sa tamang floor at patuloy akong in-escort ni Edgar papasok sa isang opisina. Dito na lang kayo maghintay. Bahagya niya akong tinanguan, bago tinungo ang pinto at lumabas. Iniwan akong mag-isa sa malawak na opisinang ito. Dahan-dahan akong humakbang at naupo sa sofang naroon. Ilang sandali pa'y muli akong tumayo, at tinungo naman ang malaking desk. Alam kong hindi tamang nakikialam, pero titingnan ko lang naman. Pinuksan ko ang mga drawers doon. Hindi ko alam kung anong hinahanap ko, ngunit alam kong wala naman talaga. Inangat ko ang nag-iisang frame na naroon. Napangiti ako nang mapagtantong ang batang si Hector yun. Ganito pala siya ka-cute noong bata pa siya. Cute na gwapo. Nakasuot siya ng kulay royal blue na tuxedo sa picture. Katabi niya sa isang Greek bench ang napakagandang babae. Sa tindig pa lamang nito sa larawan, ay may isip kong miyembro ito ng royal family sa kung saang bansa. Titig na titig ako doon na muntik ko pang mabitawan ang halatang mamahaling frame nito, nang biglang bumukas ang pinto. Agad akong nagangat ng tingin sa pumasok, at nakitang si Hector iyon. Mahina akong napabuntong hininga, at sinalubong siya ng ngiti. Marahan kong binalik ang frame sa tamang kinalalagyan nito. Naglakad ako palapit sa kanya. Tapos na ang meeting nyo. Bumantong hininga siya at tumango-tango. Kanina ka pa. Sorry, I was busy kaya si Edgar ang pinasundo ko sa'yo. Tumango ako't muli siyang nginitian. Okay lang. Let's have our lunch outside. Pag-aanyaya niyang tinugunan ko naman. Kumain kami sa malapit na restaurant. Aniyay may meeting pa siyang muli mamayang mga 3:00, at pagkatapos ay sabay na kaming uuwi sa kondo. Kaya matapos kumain ay bumalik din kami sa kanilang office building. Napangiti ako at tumabi sa kanya sa malaking sofa. Nakasandal ang buong likod at ulo niya sa backrest nito. Habang nakapikit ang mga mata. Alam kong hindi siya natutulog, dahil halos kauupo lamang niya. Inangat ko ang kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Hinuli niya ang kamay ko, at dinala sa kanyang labi upang mahalikan. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Nagkatitigan kami. Naritong muli ang mga nangangilati sa aking tiyan. Lumakas din ang tibok ng puso ko. Lalo na noong bahagya siyang umangat at nilapit sa akin ang mukha. Marahan sa una ang pagdampi ng kanyang labi sa akin. Hanggang sa naging mapupusok at sabik. Mabilis niya akong hinaga. At naramdaman ko ang malambot na fabric ng kanyang sofa sa aking likod. Pumilis ang bawat paghinga ko. Halos masira ang suot kong dress nang nagmamadali niya itong haborin sa akin. Sinubukan kong huberin ang kanyang pangitaas habang nasa leeg at dibdib ko ang kanyang mga halik, ngunit pinigilan niya ang mga kamay ko. Inipit niya lamang ang mga ito sa ulunan ko gamit ang isang kamay. Makaraan ang ilang sandali, ay narinig ko ang pagbaba niya sa kanyang zipper. Dama po ang mga mata ko doon, at nakita ang kanya. Pinalibot niya ang mga binti ko sa kanyang baywang. Hindi ko na halos napansin ang suot na pumps na natili lang sa aking mga paa. Mama mo ba itong nasa picture? Sabay pikita sa kanya ng frame na tiningnan ko kanina. Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas ng loob, na umupo rito sa ibabaw ng kanyang desk, suot lamang ang puti niyang button-down long sleeve. Aware din akong gulo-gulo pa ang mahabang buhok ko ngayon. Tumango siya at lumapit sa akin, bahagyang nang isi, matapos may sarado ang panghuling butones ng bagong suot niyang long sleeve. Mayroon siya niyan dito sa kanyang opisina. Nilagay niya sa likod ng aking tenga ang mga takas kong buhok. Muli akong bumaling sa frame na hawak ko. Ang ganda pala niya ano. Titig ko sa babae sa picture. Dinikit niya ang labi sa aking noo na ikinapikit ko. Maya-maya pa'y nakarinig kami ng pagkatok. Bumantong hininga si Hector. At bumaling sa kanyang wristwatch. I'll be back. Dinampyan niya ng halik ang pisngi ko, bago tuluyang lumabas ng kanyang opisina.
Nang bumalik si Hector mula sa kanyang meeting, ay nakapagbihis na ako. Kasabay namin sila Edgar at Tanya sa lift pababa ng basement. Sinuklian ko ng ngiti ang bating ngiti rin sa akin ni Tanya. Iginiya ako ni Hector papasok sa kanyang kotse, at umalis na kami ng building. Nang makarating sa kondo, ay saglit lang akong nagpalit ng pambahay. Agad kong tinungo ang kusina, para makapagluto na ng dinner. Matapos kumain ay kinulit pa ako ni Hector, na sabayan siyang maligo. Sa huli ay wala rin akong nagawa kundi pagbigyan siya. Nakapag-movie marathon pa kami, bago tuluyang nakatulog. Tingin ko'y si Hector na rin ang nag-off ng TV, dahil nauna akong nakatulog sa kanya kagabi dulot na rin ng pagod. Hector, magpapalam sana ako. Kinuha ko ang pagkakataon isang umaga, habang kumakain kami ng breakfast. Kung hindi man niya ako payagan ay ayos lang, syempre. Bumaling siya sa akin matapos samubo. Birthday kasi noong kaibigan din ni Carla, inimbitahan nila ako, patuloy ko. Pwede kang sumama. Nagtaas siya ng kilay, at bahagyang napatango. Gwen. Ngayong weekend. Gabi gaganapin. Pool party raw. Tumango-tango siya at mahinang bumantong hininga. May late dinner meeting ako niyan. Hahabol ako. Napangiti ako ng malaki. Hindi naman sa gustong-gusto kong party. Gusto ko lang sanang maranasan kahit isang beses. Tsaka hindi niya lang ako susunduin, hahabol raw siya. Okay. Kaya nang mag-weekend, ay gumugol ako ng panahon sa paghahanda. Hindi pa nakakauwi si Hector. Iyon nga ang sabi niya kaninang umaga. Aniyay sa party na raw kami magkita. Magpapadala si Hector ng susundo, at maghahatid sa akin doon. Nangako naman si Carla na aabangan ako sa labas ng bahay nila Migs, ang birthday celebrant. Naglagay ako ng kaunting makeup. Mukhang natuto na rin ako kay Carla. Ang sabi niya ay pool party iyon, kaya't magdala raw ako ng swimwear. Pinayuhan pa niya akong magtupis, para raw hindi ma-out of place, dahil paniguradong ganoon ang magiging pormahan ng mga dadalo. Hindi ko naman yata kayang magsuot noon. Saka iisang bikini lang ang mayroon ako. Itong string two-piece na kulay hot pink, na binili namin ng minsang madaanan sa mall. Sa huli ay sinuot ko na lamang iyon, dala na rin ang pagkakalito sa kung ano ang dapat na suotan, gayong first time ko itong makakadalo ng pool party. Nakapaloob ito sa sinuot kong dress, na pinatungan ng cardigan. Tiningnan ko ang sarili sa salamin. Nilugay ko lang ang mahabang buhok, at bumaba na ng tower. Sinalubong nga ako ni Carla. Hindi tulad ko ay nakasuot siya ng short shorts, at manipis na cover-up. Kita ang kanyang bikini top. Nag-alinlangan tuloy ako sa sinuot ko. Ayos lang ba ito? Tukoy ko sa aking damit. Sandali niya akong pinasadahan ng tingin. Nasaan yung binili nating two-piece? Suot ko sa loob nito. Tumango-tango siya at ngumiti na may kasama pang thumbs up. Lika na, saka ako hinigit papasok. Diretso ang tungo namin sa likod bahay, kung nasaan ang malaking swimming pool na maraming tao. Carla, lumapit sa amin ang naka-swimming trunks lang na si Migs. Hi Andrea, baling niya sa akin. Tumango ako at bahagyang napangiwi, nang mapagtantong wala nga pala akong dalang regalo para sa kanya. Migs, happy birthday. Wala akong dalang gift, nahihiya akong napahawak sa aking batok. Napatawa lang si Carla sa aking tabi. Huwag na Andrea, hindi niya deserve, sabay halakhak. Tumawa na rin si Migs at napailing-iling. It's alright Andrea, thanks. At least I deserve a present from you. Baling nito kay Carla. A sleepover will do. Halos mapasinghap ako, nang makitang pinasadahan niya ng tingin ang katawan ng kaibigan ko. Pabiro lamang siyang inirapan ni Carla. Look who's here. Bumaling kami sa lalaking dumating. Wala rin itong damit pang itaas, at mukhang kakaahon lang sa pool. Joy, lapit at sandaling yakap ni Carla rito. Ngumisi ang lalaki at may nilahad sa malayo. Tinuro niya yung grupo ng mga lalaki, na tahimik na umiinom ng parang beer yata sa di kalayuan. Buti pinayagan ka nila tito. May bahid ng panunuyang sabi nito. Inikat lamang ni Carla ang kanyang mga mata. Whatever Joy, I'm legal. Kalagitnaan ng party ng haborin ko ang suot na cardigan. Agad nanuot ang lamig ng gabi, sa exposed kong mga balikat at likod.
Halos kita rin ang bikini top ko sa klase ng aking dress. Lalong dumami ang mga dumalo at mas umingay. Halos magsiksikan na rin sa pool. May one muna kita, saglit lang ta, palem ni Carla. Tumango ako't nanatili sa inuupo ang sun lounger. Ilang sandali lang nang makaalis si Carla, ay naramdaman ko ang presensya ng kung sinong umupo sa aking gilid. Hey, bati nito. Nilingon ko ang lalaki at agad na pagtanto ang pagkalasing nito. Agad akong nakaramdam ng kaba. Mabilis hinanap ng mga mata ko si Carla, ngunit hindi ko siya makita. Tatayo na sana ako nang hilahin nito ang aking kamay upang ipirmi ako sa pagkakaupo. Nanlaki ang mga mata ko sa bilis ng pangyayari. Naramdaman ko ang palad nito sa aking pisngi, kasabay ng paghaplos sa braso ko. Nanindig ang mga balahibo ko, at sisigaw na sana sa ambon niyang paghalik, ngunit naunahan ang sigaw ko ng taong dumating. Hector, kasabay ng hiyaw ko ang tilian ng mga nakasaksi sa nangyari. Umamba muli ng isa pang suntok si Hector, ngunit agad na may dumalo at umawat. Nakita kong halos patakbong lumapit sa akin si Carla kasama si Migs, at iyong tinawag niyang Joey kanina. What the, Theo? Awat ni Joey sa lalaking nasuntok ni Hector. Oh my God, he's drunk. Iuwi niyo na nga siya, si Carla sa gilid ko, Kian, baling niya sa isa pang lalaki. Tumango ito at nalalaya na ang halos wala ng malay sa kalasingan na lalaki. King, lumapit ang isa pang lalaki upang tumulong na rin sa pag-alalay rito. He's drunk. Sorry, hingin pa umanhin noong si King na bumaling kay Hector. Are you okay, Andrea? Nag-aalalang baling sa akin ni Carla. Halos wala sa sarili akong napatango, gulantang pa rin sa pangyayari. Mabibigat ang mga hakbang ni Hector palapit sa kinatatayuan ko. Halos manigas ako sa kinatatayuan ko, nang makita ang galit at panganib sa kanyang mga mata. Hector, let's go. Marahas niyang hinela ako palayo sa karamihan, at paalis ng party. Hector, sa bilis at laki ng mga hakbang niya, ay hindi ako makasabay. Halos kaladkarin niya na ako. Andrea, nilingon ko ang humabol sa aming si Carla. Kuminto kami sa harap ng kotse ni Hector. Mabilis na lumapit si Carla, at isinuot sa akin yung cardigan na muntik ko ng maiwan. I'm sorry. Magkahalong guilt at pagsisisi ang nakita ko sa kanyang mga mata. Maagap ko naman siyang inilingan. Hindi mo kasalanan, Carla. Andrea, mariing tawag ni Hector. Tumango ako't nagmamadaling pumasok na sa kanyang kotse. Bahagyang pagkaway ang naging palm ko kay Carla, bago tuluyang pinaharurot ni Hector paalis ang sasakyan. Hector, nasasaktan ako, daing ko habang mahigpit ang hawak niya sa braso ko paakyat sa kanyang unit. I can just lock you here in my condo, but I didn't. Galit niyang harap sa akin, matapos paderag na binitiwan ang braso kong namumula, sa higpit ng kanyang pagkakahapit kanina. Tuluyan kaming nakapasok sa kondo. Lalo kong naramdaman ang takot, nang muling makita ang panganib sa kanyang mga mata. Umiling ako, panipig. Hinayaan kitang lumabas, makihalubilo. But that doesn't mean na gagaguhin mo na naman ako. Matapang niyang singhal. Halos mahigit ko ang hininga, nang mabilis niya muli akong nilapitan at hinigit. Hector. Bahagya akong napahiyaw sa sobrang kabang nararamdaman. Nasasaktan ako, Hector. Namuo ang mga luha sa gilid ng aking mga mata. Pinitiwan niya lamang ako, nang tuluyan kaming makapasok sa kwarto. Sa rahas ng pagkakabitaw niya sa akin, ay paderag akong bumagsak sa kama namin. Nanginginig akong nangapa sa puting kumot. Hindi napigilan ang bumuhos na mga luha. Natatakot ako, sobra. Narinig ko ang tunog ng pagkakalak ng pinto. Halos isiksik ko ang sarili sa headboard ng kama. Naghari ang pinaghalong kaba, at takot sa akin nang magsimula siyang kalasin ang pagkakabutones ng kanyang suot. Tama na, daing ko. Ngunit isang masamang ngisi lamang ang iginawad niya sa akin. Ngayon ay ang kanyang sinturon naman ang kinakalas niya. Isang hiyaw ang kumawala mula sa nanginginig kong mga labi, nang walang kahirap-hirap niyang hinela ang mga binti ko. Mabilis na dumagan sa akin ang kanyang bigat. Ramagasa ang luha sa aking magkabilang pisngi. Iginapos niya ang mga kamay ko sa aking ulunan, habang ang mga labi niya'y nasa aking leeg. Ang bawat haplos niya't halik, ay marahas na halos pamamanhid na lamang ang nanag sa akin.
Sa kabila ng pananakit at pamamanhid ng aking katawan ay maaga akong bumangon kinabukasan, gaya ng nakasanayan. Napangiwi ako sa naramdaman sa gitna ng aking katawan, at piniling maupo saglit sa gilid ng kama. Nilingon ko ang natutulog na si Hector sa aking tabi. Kahit na nakapikit ang mga mata, ay nanatili ang pagiging seryoso ng mukha nito. Nakadapa ito sa kama, at nakaharap sa akin ang gwapong mukha. Umangat ang isa kong kamay sa pagnanais sanang haplosan ang kanyang pisngi. Napailing ako't binawi ang kamay. Malungkot na lamang na napangiti. Bumaba ako't nagsimula sa paggalaw sa kusina. Ipinagluto ko siya ng kanyang breakfast, pagkatapos ay muling inakyat ang aming kwarto. Ang tunog ng shower mula sa bathroom ang bumungad sa akin. Tinungo ko ang pinto niyon at kumatok. Hector, tawag ko sa kanya mula sa labas. Handa na yung breakfast mo. Wala akong natanggap na sagot. Sinimulan ko na lamang ang paglilinis, at pag-aayos sa silid. Sa kalagitnaan ng pagliligpit ay narinig kong tumunog ang kanyang cellphone, na siyang nakapatong sa bedside table. Nilingon ko ang pinto ng bathroom, ngunit tumigil din naman ang pagtunog nito. Hindi na ako nang ahas na galawin iyon. Hector, tawag kong marahil ay hindi niya narinig, nang muling tumunog ang kanyang cellphone. May pag-aalinlangan ko itong kinuha, kasabay ng pagbubukas ng pinto ng bathroom. Halos matigil ako sa paghinga nang masalubong ang matapang niyang mga mata. Mabilis ang bawat malalaki niyang hakbang, at marahas na hinablot mula sa kamay ko ang telepono. Ibibigay ko sana sa'yo, mabilis kong paliwanag. Matalim pa rin ang tingin niya sa akin, bago ibinaling ang atensyon sa screen ng kanyang cellphone. Tinalikuran niya ako sabay lagay ng cellphone sa kanyang tainga. Yes babe. Ang marinig ang lambing sa pakikipag-usap niya sa kung sino mang tumawag, ay nakapagpasakit sa aking puso. Kung sino man iyan ay paniguradong isa na naman sa mga babae niya. Kabit, iyon ang may tatawag ko sa kanila, sapagkat ako ang asawa. Kasal kami. Ngunit sa kabila ng pinanghahawakang iyon, ay ang kaalamang wala din naman akong halaga sa kanya. Akala ko nitong mga nakaraang araw, napailing ako sa sarili. Andrea. Nagangat ako ng tingin, at nakita ang halos patakbong palapit sa akin na si Carla. Sinalubong ko agad siya ng ngiti. Tipid naman ang naging ganting ngiti niya sa akin. Naroon pa rin yung pag-aalala niya sa akin mula pa kagabi. Pilit kong nilakihan ang ngiti, upang di na siya mag-alala. Sorry sa nangyari kagabi. Hindi dapat kita iniwan doon, puno ng guilt ang kanyang boses at mga mata. Maagap ko siyang inilingan. Hindi mo kasalanan. Tsaka tingin ko naman sadyang lasing lang talaga yung lalaki kagabi. Nakapout pa siyang tumungo. Kahit na, si Hector, mukhang nagalit siya. Nag-iwas ako ng tingin, at nagpatuloy na sa paglalakad. Wala yun, medyo nagalit lang naman siya. Tsaka nag-usap na kami, bumaling akong muli sa kanya at ngumiti. Tara na. Tumungo siya, kumapit sa braso ko at sabay na kaming naglakad. Pinigilan ko na lamang mapadaing sa kaunting kirot, na naramdaman sa aking braso. Powder room muna tayo, aya sa akin ni Carla, nang magkita kaming muli ng mag-break. Magla-lunch na dapat kami sa cafeteria ng university, ngunit naiihi raw siya. Nakatingin lamang ako sa refleksyon ko sa salamin. Habang nasa loob ng isang cubicle si Carla. Walang yata ibang tao rito ngayon bukod sa aming dalawa. Marahan kong binaba ang isang sleeve ng suot na cardigan. Kita agad ang braso ko sa suot na sleeveless top. Kagabi ay namumula lang ito. Ngayon ay medyo nagkaroon ng violet. Narinig ko ang pagbubukas ng pinto ng pinasukang cubicle ni Carla. Mabilis at halos pataranto kong inayos ang pagkakababa ng aking cardigan. Maagap na tinakpan ang braso ko, Andrea, ano yan? Ngunit mukhang huli na yata ang lahat. Nakita na ni Carla. Kumarap ako sa kanya at maagap na umiling. Wala, halika na. Umiling si Carla, at binaba muli ang aking blazer. Nanlaki ang mga mata niya, nang makita ang medyo namamaga kong parte ng aking balat. Oh my, Andrea, anong nangyari rito? Muli kong inayos ang suot. Wala ta. Anong wala? Namamaga yan. Umiling ako't nagsimulang humakbang palabas ng bathroom. Wala lang ta Carla. Tara na sa cafeteria, ginugutom na ako. Buong maghapon yata akong kinulit ni Carla sa pamamaga ng braso ko. At paulit-ulit ko lang rin sinabi sa kanyang wala nga lang iyon. Sinundo ako ni Hector.
Tahimik kami sa loob ng kanyang kotse. Hanggang sa makarating sa bahay. Nagluto ako ng dinner, at sabay kaming muling tahimik na kumain sa hapag. Pagkatapos hugasan ang pinagkainan, ay gumawa ako saglit ng homework sa may sala. Nang pumasok ako sa silid namin, ay dinig ko ang tunog ng shower sa bathroom. Pinatay ko ang ilaw at sumampa na sa kama. Tinabunan ko ang sarili ng comforter, at ipinikit na ang mga mata. Hindi pa man ako tuluyang nahila ng antok, nang maramdaman ko ang mabigat na braso ni Hector, na gumapos sa maliit kong baywang. Minulat ko ang mga mata, at haharap sana sa kanya nang inunahan niya ako. Marahas at walang kahirap-hirap niya akong hinarap sa kanya. Hector, pilit niya akong hinela pabangon. Sumandal siya sa headboard ng kama, at nanlaki ang mga mata ko, nang kahit pa sa dilim, makitang wala siyang saplot bukod sa puting towel sa kanyang baywang, na walang pag-aalinlangan niyang kinalas. Pasayahin mo ako, mariin niyang utos. Napawang ang labi ko. Hindi ko siya halos naintindihan, nang hinela niya ang mga kamay ko at pinahawak sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko, Hector, halos manginig ang aking mga labi. Come on, I'm bored. Tamad niya lamang sinabi. Nalalayan niya ang mga kamay ko palibot sa kanya, pinanindigan ako ng balahibo. Halos ikaluwa ng mga mata ko ang pinapagawa niya sa akin. Hindi ko maintindihan, halos hindi ko alam ang ginagawa habang naririnig ang kanyang mga sinasabi. Tulala ako sa kisame, habang naririnig ang mahimbing na tulog ni Hector sa aking tabi. Inangat ko ang comforter sa aking katawan, nang maramdaman ang lamig na nanuot sa aking balat. Unti-unti kong ipinikit ang mga mata. Sa pamimilit sa sarili ay nahila rin ako ng antok. Isang panaginip, isang bangungot ang nagbalik sa akin sa masakit na nakaraan.